ang bawat isa po'y nakarating. Amen? Sabi nga po kanina, nasusubok daw po ang pananampalataya. Amen? Pagmamahal, pagsunod po ng isang Kristyano sa panahon daw po ng ulan. Sa panahon ng bagyo, kung lulusong. Amen? Kung magpapaulan. Amen? Kung lulusong sa ulan. Amen? Lulusong sa bagyo, dyan po natin. Amen? Mapatunayan na mahal po talaga natin ang Diyos. Kasi nga isipin po natin, nung pandemic, nung COVID, hindi tayo natakot. Kahit na ang nakataya doon, buhay. Diba? Na posible na ang bawat isa, pag nagka-COVID ka, mamamatay. Amen? Yung ulan lang yan. Amen? Hindi nakakamatay. Nakakaroon na si Bon. No, pero God is good. Kasi nakarating po tayo sa Panginoon at napatunayan po natin sa Lord yung ating pong pagmamahal, pagtatapat at pagsunod sa Kanya. Sa kabila, no, na nakita naman natin, narinig natin, no, na may malalim. Ako nga expected ko kanina pag-uwi ko, sabi ko, ang bahalang sa amin sa labas, mga ganito-ganito lang. Kaya sabi ko, ano lang, parang, pero sabi ko, walang ulam, tapos dito na ako. Nagulat ako pag-uwi ko hanggang dito. Sabi ko, ba't ganun? Ang biglang taas. Amen? Tingnan po natin, hindi natin, yung mga bagay, hindi natin alam na mangyayari. Hindi natin inaasahan. Amen, na mangyayari magaganap. Pero, pag nasa Diyos ka, payapa ka. Amen? Pag nasa Diyos ka, matiwasay, maayos, diba? Parang alam mo, smooth lang na may baha, umuulan, walang problema. Bakit? Kasi nasa Diyos tayo lahat. Amen. Kaya sa oras na to, tayo pinadako sa main po na pangako ng Panginoon. Sa aklat po ng Awit, chapter 62, verse 5 to 8. No, makipagbukas po ko sa inyo sa Awit, chapter 62, verse 5 to 8 nang sabi po dito, si David po ang nagsasalita, tanging sa Diyos lang ako umaasa. Amen? Ang aking pag-asa'y tanging nasa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas. Grabe. Tagapagtanggol ko at aking kalasan. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Sarap. 7. Ang kaligtasan ko't aking karangalan ay buhat sa Diyos. Nasa Kanya lamang. Siya'y malakas kung tagapagsanggalang, matibay na muog na aking kanlungan. Mga kababayan, sa lahat ng oras daw po magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilaga ang inyong pasaning ngayon dinaranas. Siya ang kubihang may dulot na lunas. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Na narinig natin, church, na grabe ang pananampalataya, grabe ang pagtitiwala, paghahayag ni David sa Diyos. Alam niyo po ba, ito isang awit. Parang isip ko, paano ito awit? Tanging sa Diyos lamang umaasa, magtitiwala. Pero siguro, si David, pero grabe ang tiwala, grabe ang pagpapahayag, grabe ang pagtitiwala ni David sa Diyos na sinasabi niya, hindi lamang po sa bansang Israel, hindi lamang po sa kanyang mga kababayan, kundi sa ating lahat, mga kapatid, na sinasabi niya, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Kaya pala may awit ng Diyos ka sa amin. Pero pinag-aawayan naman yun, ng Christianity po yung Diyos ka sa amin, kung ano po kayo updated. Dahil yung daw yung awit ng isang wanes, sabi ko, paano naging wanes yun? Pero God is good. Kumbaga, ang mga awitin ay nagpapahayag na ang Diyos lamang po, Diyos daw po, si Lord sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Mapabagyo, mapaulan, mapaaraw. Ang tiwala daw po natin ay dapat nasa Kanya. Amen. Amen? Kasi ang sabi po dito, sa Kanya ilaga ang inyong pasaning ngayon dinaranas. And I believe, church, na meron tayong mga pinagdadaanan sa panahon na ito. Tama? Merong po may sakit at karamdaman, merong nilalamig, merong sinisipon, merong inuupo, merong problema, may bayarin, may bigat sa buhay, may mga bagay na gusto tayong maayos, may mga bagay na gusto tayong
sabi ng Diyos, ilagak mo yan sa Kanya. Amen. Bakit? Sabi doon, sapagkat siya ang kublihang may dulot na lunas. Alam niyo ba sa English po ng verse 8? Trust in Him at all times, you people. Pour out your heart to Him, for God is our refuge. Alam niyo po ba ang word ng refuge? Isa, being safe. Pag sinabing safe, pag sa Diyos, safe, yung kaligtasan mo, yung tanggulan, yung kanlungan mo, pag nasa Diyos ang tiwala mo, siya at sigurado yan. Amen? Na sinasabi ng God ng refuge, yun po yung hideout. Yun yung shelter, kaya mapalag ka, kalabitin mo yung katabi, pumunta ka kay Lord. Safe ka! Kahit bumabagyo, kahit umuulan, wala kang isipin, wala kang alalahanin. Bagkus, ang Diyos ang bahala sa lahat ng pinagdadaanan mo sa oras na ito. Kaya kanina pang umawit, mapalad po yung mga, alam niyo, sumasayaw. Kasi pag ako na-amaze talaga, kung pag may nararamdaman ako, magpupuri lang ako sa Lord, nawawala. Nawawala talaga. Hindi dahil tayo po yung umawit, tayo po yung umawit sa Diyos, pero pag talaga tayo kumakanta, umaawit, nagpupuri sa Diyos, tinatapos ng Diyos yung sakit at karamdaman. Amen. Hindi lamang po yun. Pag tayo nagbabasa ng Biblia, napapansin niyo po ba yun? Pag hindi maayos utak mo, pag ang gulo-gulo ng sitwasyon, pag ang bigat-bigat ng pinagdadaanan mo, magbasa ka lang ng Biblia, tapos ang lahat ng yan. Amen. Kaya mo ni Tita Baby, di ba may verse ang sinabi? Alam niyo, kung wala tayong verse na hinuhol, na pinanghahawakan sa buhay na ito, naku, lahat na tayo mabubuhan. Pansin ko lang, sabi ko dun sa mga nakakausap ko, sa totoo lang, sabi ko, pag wala kang Diyos, mahirap. Para kang kung sa word, para kang mababaliw. Ay, hindi ba ko na-enter buong, para kasi ang hirap sabihin ng yung word na ano, diba? Pero alam niyo, napansin ko po, bilang isang tao, pag ang isang tao walang Diyos, siya, na hindi na niya alam yung maiisip na marami. Marami ako nakakausap na gusto na magpakamatay. Gusto na nilang matapos. Akala kasi nila pag nagpakamatay sila, tapos na. Tapos ay problema. Pero hindi nila alam, yun ang simula ng problema nila pag sila nagpakamatay. Nawala sila sa Diyos. Kaya church, mapalad ka, kalabitin mo yung katabi, mapalad ka. Dahil may Diyos ka. Pag may problema ka, may Diyos na magpapadala ng solusyon. Pag may sakit at karamdaman ka, ang Diyos magpapadala ng kagalingan. Hello? Pag may pangangailangan tayo, ang Diyos magpapadala ng pagpapala. Alam niyo, ang pagtitiwala sa Diyos ay dapat hindi, ganito po magtiwala sa Diyos. Para makamtan po natin mga pangako ng Lord na pag may pangangailangan, magpapadala ng pagpapala. Pag may sakit at karamdaman, magpapadala ng kagalingan. Amen? Pag magulong sitwasyon, magpapadala sila ng kapayapaan. Ganito po magtiwala sa Lord. Number 1, malalaman po natin na tayo may tiwala sa Diyos pag hindi tayo natatakot. Kalabitin mo yung katabi, huwag ka matakot. Isa yan yung sign na totoong nagtitiwala ka sa Diyos pag hindi ka natatakot, mabasa! Hindi ka natatakot. Sa totoo lang, ako talaga nung uling bahay. Ready ako talaga na pag gusto ko, hindi talaga ako na. Amen, pero God is good. Pagdating sa Diyos, pag mahal mo ang Diyos, kahit mataas ang baha, susugod ka. Amen. Amen? Sabi nga, di ba kanina, pag mahal mo yung isang tao, di ba, ang isang bagay, gagawin mo talaga. Gagawa ka ng paraan para makapunta ka, para mapatunayan mo sa kanya na mahal mo siya. At alam niyo po ba, sabi po ng verse 12, ayon, verse 12, 62 verse 12, ayon sa ginawa ng sinumang tao. Ang sabi dito, ayon sa ginawa ng sinumang tao, doon nababatay ang gantimpala mo. Kaya church, kalapitin mo yung katabi, pagpapalain ka ng Lord dahil pumunta ka. God is good, church. Again, ano pong promise ni Lord sa oras na ito? Ano pong sinasabi ng Lord sa lahat ng oras, mga kababayan, mga kapatid, mga mahal kong kapatid sa Panginoon? Ang sabi po ni David, magtiwala tayo sa Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Ano
pagpapala sa lahat ng pangangailangan. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon sa Yan lamang po ang maiksi po na pangako ng Panginoon. Welcome po ang susunod natin